Good day po. Sobrang linis daw yung Lakatan area ko. Hindi po ganun kalinis. May nagtatanong po kasi sa atin ano ba yung ginagawa natin dito sa ating Lakatan Plantation. Bakit daw malinis? Yun yung napupuna ng iba nating mga kaibigang mga nag-agrikultura na rin, nagiging magsasaka na rin. Sagutin po natin yan mga ka-agri. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Sa totoo lang po, hindi po ganun kalinis. Naninibago lang siguro kayo sa pinapakita kong video tungkol po dito sa ating taniman ng ating saging na lakatan. Pero sa totoo po, hindi po ganoon kalinis kasi po pag pumunta po kayo dito sa amin, makapasok po kayo sa ibang mga farm dito, mga taniman ng kamatis, taniman ng sili, taniman ng ampalaya, taniman ng papaya, taniman ng iba't ibang commodity po dito sa amin sa bayan ng Leon. Mamamangha po kayo. Malinis na malinis po karamihan. Lalo-lalo na po yung mga kilalang mga magsasaka po dito sa amin. Pag pumasok po kayo sa kanilang mga farm po, mamamangha po kayo. Grabe kalinis po. Palabas pa lang kasi yung maliliit na seedlings ng damo binubunot na po kasi inuumpisa na po kasing binubunot yon. So ano ba yung ginagawa ko personally? Sige po, pag-usapan po natin talaga yan kasi ilang beses nang nagtanong sa akin, may iba't ibang mga kaibigan na tayong nagtatanong po tungkol sa ano yung ginagawa ko, bakit sobrang linis yung ating taniman ng lakatan. Hindi naman po ganoon talaga kalinis. Minsan makikita niyo dito talagang wala kayong makikitang damo kasi po 2 days or 3 days lang po yan nag-asaro tayo dito, gumagamit ng pala, bunot, mga ganito po kasi araw-araw kasi sinusunod pag sundin mo araw-araw ito sa kakabunot, walang matitira talaga po. Talagang makikita natin na sabi mo pag ito ay lahat dry na, sabi mo parang lupa na lang lahat makikita mo, kaya super linis. Yan naman po yan pag ganito yung viewing ng ating camera, super linis tingnan. Yan po. Syempre sagingan lang po ganito nakalinis kasi siguro naninibago kayo sa ibang sagingan. Makikita po ninyo may mga damo-damo. Yung karamihan po kasing ginagawa ay nagra-round weeding lang, palibot lang ng puno yung walang damo. Dito sa gitna mga damo, okay naman po yun. Pero kasi dito sa amin hindi po ganun yung tinatawag namin dito na natural na practices ng tao dito sa amin sa bayan ng Leon sa Iloilo. Kasi yung farmers dito pag may farm po, ganun po kalinis Kahit yung taniman ng punang mga sili dito, yung pinakamababang time na inaararo po yan, at least po ay 6 kabises yan na inararo. At 4 na beses po dadaanan niya ng farrowing ng faro o yung tawag doon, yung nagdudurog ng mga lupa. Ganun po. At bago yan ipaplat, malinis na po talaga yun. Kaya talagang malinis. Pero itong ating Lakatan Plantation po kasi ito, zero tillage po kasi ito wala po itong araro-araro. Ito po kasi ay dati nang natamnan ng papaya 11 years ago. Kaya kung makikita ninyo, parang po siyang mayroon pa siyang kanal pa. Kasi na-plat na po ito noon pa. At dating nang na-plat po ito, napakalalim po nito ng kanal. Mga around mga malapit po kalahating metro yung kanal nito. Pero ganito na ngayon, masyadong mababaw na. Kasi nga bumalik na yung lupa, tinanman na lang natin ulit, hindi na ito inararo. Saging naman yung tanim, pero pag papaya po hindi po kayanin pag ganito lang kababaw yung kanal, yung kanyang drainage. Nang tinaniman dati yan dito ng papaya, ginamitan pa dito yan ng plastic mulching. Kasi dati po kasing taniman ng palaya yan dito, basakan. Kaya paano naman mabubuhay o matutubo yung papaya? Yun po. Kaya ipapakita natin sa inyo, may mga natira pang plastic mulch. Yan po. Plastic mulch pa yan. 11 years ago, yan pa, may natitira pang ganyan. Marami yan dito, yan po plastic mulch Yan po. More than 11 years, buhay pa yung plastic mulching na yan.
At saka nagtanim tayo ulit dito ng saging. So, yung ibang ginagawa natin, syempre, ano ba yung in-spray ko daw sa damo? Sabihin natin sa inyo, mayroon po akong in-spray kasi sa damo na pampatay po talaga ng damo. 2 beses lang natin yan in-sprayan. Hanapin nyo po. Diyan yung pinaka-viral nating video. Viral daw, hindi naman masyadong maraming views eh. Pag pumunta po kayo sa channel ko, Agritechnics TV po, click nyo po yung popular. Makikita yun yung popular. Yun po yung ginamit nating pampatay ng damo. Hindi naman siya full organic, pero DIY po yun na pampatay ng damo. Gamit po ng asin, suka at dishwashing liquid na Joy. Kahit anong dishwashing liquid pwede. At kahit anong suka pwede. Gawin nyo po. Yun yung ginamit po natin ditong pampatay kasi ng damo. Na-try natin. Effective po siya kasi parang non-selective type po siya. At maraming pong nagtatanong, pwede ba sa palayan, pwede ba sa gulayan? Ang masasagot ko dyan ay pwede. Basta wag lang tamaan yung gulay, wag lang tamaan yung palay. Kasi po, pwede talagang magkaroon siya ng epekto. Kasi tingin ko non-selective. Nabalik na itong dati ng malakas na hangin. Kung napanood yung previous kong vlog dito, na grabing lakas ng hangin, kaya nagkakapunit-punit itong dahon ng ating saging. Tingnan nyo, daming punit-punit. Yun po, balik sa topic. Yun po, yung ginamit natin dun, DIY, paano ba gumamit ng DIY na herbicide. Gamit ng suka, ng Joy, at ng asin. Patay po kasi yung damo, patay po. Pati yung kugon grass patay. Hindi naman siguro lahat ng klase ng damo, yung malalakas siguro resistensya, hindi mapapatay. Pero yung mga common grass po na tumutubo dito sa ilalim ng ating sagingan, kaya niya pong patayin. Yun po, kung may hindi man mamamatay na klase ng mga tumutubo dito, ito nga patay po ito kaya niyang patayin ito. Malakas ng resistensya nito Patay po, kaya malinis po talaga. So, nagtatanong, ano ba yung ginamit mong herbicide? Baka ganito, ganito. Pagkita po natin sa inyo, nag-spray po tayo dito sa ilalim. Mga 2 weeks ago. Yan po. Kahit na nag-asarol at nagpala ako dito kasi hindi ko na ito inabutan. Dahil papunta na talaga ng ng summer. Sabi ko pag mag-asarol po tayo, mas mabubungkal yung lupa sa ilalim. Mas mapabilis pong ma-dehydrate yung lupa. Nag-spray po tayo nun. Ito po yung epekto Yan po. Pero sinasabi yung masyadong malinis ba? Hindi po lahat kasi namamatay. Pag hindi napuruhan, hindi rin mamamatay. Ito po Ito hindi namamatay. Kaya bunot-bunot na lang, bunot-bunot. Yun po. Bunot-bunot lang. Kailangan kasi magsipag Pag farmer ka, hindi pwedeng hindi ka masipag sa farming. Pag hindi ka po masipag sa farming, hindi ka po masinop, kulang yung iyong love sa pagpa-farming, wag na po kayong mag-farming. Napakahirap po mag-farming, lalo-lalo na po pag hindi dumating sa puntong may harvest. Kasi hindi lahat ng pagkakataon pag nagtanim ka may aanihin ka. Sabi ng ating magandang tawag doon, proverb, pag may itinanim may aanihin, tama po yun. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon makakapag-ani sa farming kasi yan. Ito po yung patotoo. Nasa sa inyo na yun. Dinadala ko na kayo sa pinaka na pwede nyong gawin na hindi po tayo gagamit ng mga synthetic dito sa ating taniman. Bagkos mostly tayo sa organic. Kahit na gumamit tayo dito ng synthetic na commercial fertilizer gaya ng urea at trifulferten, yes, naglalagay po tayo dito. Pampaalsa lang talaga, pero yung pinaka ginagamit po natin ay organic. Yan Ito ang magbubunga lang ito. Ma-harvest lang ang bunga nito, hindi pa mauubos itong goat manure na nilagay natin dyan. Yun po araw-araw dito pag dumaan lang ginagawa, yun, bunot lang ng bunot. Yun. Syempre, sa araw-araw ba naman na ginagawa mo yan dito sa iyong taniman, talagang malilinis yun. Talagang mauubos yun. Ito, pinabayaan na lang Yun po yung sagot doon, mga ka-agri. Kaya nagtataka kayo bakit masyadong malinis. Ngayon pa sa papasok ng summertime, hindi na po nga kailangan ganun kalinis Kasi nga po mga ka-agri,
Yung mga ibang damo ginagawa na natin cover crop. Sana yun. Hoping pa rin na ano yung ulan, darating yung ulan ngayong March 3 na po tayo. Kung may ulan pa, mas okay. Pag wala ng ulan, wala tayong magagawa, okay pa rin. Time na naman kasi ng mga saging natin na magbubunga na. May puso na ba? Hindi pa lumabas, lapit na. Kasi nasa 8 months na po ito kaya may nagbubunga na, mga ka-agri. So, yun. Hindi na masyadong patagalin itong ating video. Sinasagot natin yung tanong ng ating kaibigan. Halos 6 or 7 na ako nakitang nagtatanong sa ating comment section. Ano ba yung ginagamit ko? Bakit ang linis? Hindi po ganoon kalinis yung ating taniman. May mga damo po. Pero pag ganito na kasi kataas yung yung saging, manageable yung damo. Kasi nagpang-abot na yung mga dahon sa itaas. Parang may canopy na, kahit natutubo yung damo sa ilalim, hindi masyadong tataba yung damo. Kasi kulang na sila sa paghigop ng sunlight sa itaas. Yun yung explanation natin, yung kasi yung naging experience natin sa more than a decade na nagtatanim po tayo ng lakatan, mga ka-agri. So, maraming salamat po. Huwag na natin masyadong patagalin, baka po maboring po kayo sa explanation natin. Maraming salamat. This is once again your friend Agritechnics TV. Para po sa inyong idea, punta lang po kayo sa aking channel. Click nyo lang yung mga videos ko. Pag nagpunta ka na sa videos ko, punta po kayo sa popular. Doon po ninyo makikita yung video tungkol po sa ginagamit nating pampatay ng damo dito, mga ka-agri. Dahil gusto nating makatulong talaga sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. God bless us all.